So, June na, mangangalahati na tayo. So, praise God kasi andito pa rin tayo na patuloy na nagpupuri at sumasamba sa ating Diyos na buhay. Amen po? Amen. Parang ang tahimik, no? Seryoso. Mabilis ako magsalita. So, dahan-dahanin ko. Amen. So, praise God po. So, sino po yung nakakaalala yung preaching nung the first week of May? Pastor Julius, ano yung preaching niya? Growing up or growing old? So, sabay. Dapat sabay no? Kung nag-grow old tayo, dapat nag-growing up din tayo. Di po ba? Amen. Yung pangalawa, may... Three C's. Ano yun? We are the church daw. Oo. Amen. So, yun din po. So, may mga nabanggit si Kuya Glenford na ano niya, yung complaining, comparing, controlling. Controlling. So, yun po yung ano po ni Kuya Glenford. Po, sa ating umaga naman po, yung task po na na-assign, still nasa spiritual discipline pa rin po tayo. So, yung ating ano po ngayon is one task. It's all about witnessing. Di po ba? So, bago po tayo mag-umpisa, manalangin po muna tayo. Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na mabuti, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa patuloy mong pag-iingat, sa pagmamahal mo, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan, Lord God. Lord, sa oras na to, patuloy po kaming naninikluhod sa iyong harapan, Lord God, sa trono ng iyong biyaya, Lord God, na kami po'y humihingi ng kapatawaran. Pakalinisin mo ang aming buhay, Lord God, upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Tunay nga po na kung wala kami sa iyo, Lord God, wala po kaming magagawa, hindi po magiging matagumpay ang aming buhay, Panginoon. Kaya't umaasa po kami, nagtitiwala po kami sa iyo lamang, Panginoon. Lord, tulungan mong bawat isa, Lord God. Panghawakan mo ang aming mga puso, Lord God, ang aming mga isipan, Lord God, upang sa ganon, hindi po kami, Lord God, makagawa ng mga kasalanan na hindi kaaya-aya sa iyo, Lord God. So, Panginoon, sa oras na to, Lord God, we commit unto you our lives, ang aming puso, ang aming isip, Lord God, na mag-focus lamang sa iyo, Lord God, sa aming pananampalataya, sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, tulungan mo po ako, Panginoon, itago mo po ako sa iyong likuran. Kaningningan mo lamang, Lord God, ang makita at ipangalan mo lamang, Lord God, ang maitaas sa buhay po namin, Panginoon. Lord, hinihiling po namin ang banal na Espiritu, Lord God, na siyang gumabay, na siyang tumulong sa amin, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. And bigyan mo po kami, Lord God, ng kapayapaan, kapanatagan ng aming puso, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw ang aming Diyos na buhay, Lord God, na tumutulong at gumagabay sa amin. Maraming salamat po, Lord God, at pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang buong maghapon na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, growing old, growing up, then, we are the church. So, yung nabanggit ko po kanina is yung witnessing, di po ba? So, one task. Alam na natin ito, but it was, isa lamang po itong paalala ulit sa atin kasi parang medyo nanineglect po natin, di po ba? Amen po. So, yung text po natin ngayon ay matatagpuan sa Matthew chapter 28, 19 to 20. Ang sabi dito, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all the things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." Meron pang isa, doon po sa Acts 1:8. Ang sabi dito, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth." Di po ba, ano po yung Matthew 28, 19 to 20? Yun po yung the Great Commission. Amen po. So kung may greatest commandment, meron pong the Great Commission. Di po ba? So bawat mananampalataya ay inatasan para gawin po ito. Amen po.
So makikita po natin dito sa yung nakaano dito na may nakapatong yung kanyang kamay sa Biblia. Di po ba dun sa courtroom, meron po yan na siya yung, anong tawag dito sa babae? Siya ang witness. So siya ang witness. So kapag once na ikaw ay magwi-witness, merong magagawa ka ng oath. Di po ba? So nakalagay, nakapatong yung kamay niya sa Biblia upang sa ganon, ang sasabihin niya lamang ay pawang katotohanan lamang at wala ng iba. Di po ba? Pawang katotohanan at hindi kasinungalingan. Di po ba? Amen po. So ang sabi dito, witness, yung Greek niya ay martus. Di po ba? So sa English word, ang sabi is martyr. Yung isa naman is marturio, to bear witness and to testify. Di po ba? So kapag ikaw ay witness, you need to testify and to tell nothing but the truth. Sasabihin mo kung ano yung... So the witness is someone who recounts what they have personally seen and heard. Hindi ka pwedeng maging witness kung hindi mo nakita yung isang pangyayari. Di ba kapag mayroong mga aksidente, di ba may mga pangyayaring kaguluhan. So ikaw na mismong nakakita, you have personally seen and heard, ikaw ngayon ang magiging witness. Di po ba? Eyewitness, di po ba? So meron din yung mga whistleblower, di ba? Parang mga ganun, di po ba? So makikita natin dito na ang witness ay siya ay we have personally seen and heard. Now, when it comes dito, ito yung nasa courtroom. When it comes naman sa ating buhay espiritual, makikita natin dito, a witness is having an individual and personal experience of forgiveness and salvation. A true witness, true. So makikita natin dito, merong false witness at merong true witness. So makikita natin dito pati sa courtroom, meron yung mga talagang binabayaran, sinusuhulan, para sa ganon, gusto nilang yung taong suspect, ididiin nila. So meron yung time na talagang meron silang kukuha na witness na hindi naman talaga siya witness, it's a false witness, para sa ganon, para maidiin lamang yung taong nasasakdal. So a true witness is who repented from his sin, and accepted Jesus Christ as his Lord and personal Savior. Isa pa dito, tells the truth about Jesus Christ and testifies, believe to his death and resurrection. So tayo nang tumanggap sa ating Panginoong Jesus, we are the witnesses of Jesus Christ. So, binigyan tayo ng commission, the Great Commission, para sa ganun ipahayag natin ang salita ng ating Panginoon. During the Old Testament, during the New Testament, yung mga sa New Testament, di ba meron yung mga inatasan ito, yung mga, kanino inatas ito? Yung Matthew 28:19-20, during the time? Yung mga disciples nila, di po ba? Disciples ni Jesus Christ. So, ibinigay niya itong kautusan, para sa ganun ang kanyang mga disipulo ay i-preach ang gospel, yung kaligtasan, para sa ganun masave ang mga nawawala, yung mga makasalanan. So during that time, nung tapos na yung mga disciple, during that reign, the New Testament, di po ba namatay na sila? So nagpasalin-salin, di po ba, through the generation. So kung tumigil yung mga disciples noon na nag-preach ng gospel, saan tayo kaya ngayon? Di po ba? So hindi natin makikilala ang ating Panginoong Hesus kung tumigil sila sa pagpapahayag ng kabutihan at yung salvation na ino-offer sa atin ng ating Panginoong Hesus. So makikita natin dito na very specific po dito. It's an individual and personal experience of forgiveness and salvation. So hindi ka pwedeng maging witness ng ating Panginoong Hesus kung hindi mo mismo na-experience, naranasan mismo sa buhay mo. Hindi mo pwedeng, pwede mong sabihin, pero iba pa rin yung experience, yung naranasan mo mismo kung paano ka binago, kung paano mo na-receive yung salvation na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. And through that, bago muna yun ay hihingi tayo ng kapatawaran. That is the key. Yun yung susi para sa ganun ay tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus.
humingi tayo ng mga kasalanan na ating mga ginawa. So yung nga nasa banggit kanina ni Pastor Regina, yung mga kasalanan natin noong bata pa tayo, 'di ba? So hihingi natin 'yon sa ating Panginoon. So makikita natin dito ng ating Panginoong Hesus ay Diyos na mapagpatawad. Kahit ilang beses, 'di ba, meron yung ilang beses tayong nagkakasala, but still God is a gracious God. Di po ba? Siya yung Diyos na tunay na tapat, na kung ipagtatapat natin, sabi nga doon sa 1 John 1:9, kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay matapat at tuwid na patatawarin tayo, lilinisin tayo sa ating mga kasalanan. So makikita natin dito na once na tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus, hindi pwedeng sarilinin natin yung regalo. Kasi yung salvation is free. Di po ba? May ginawa ba tayo? May ginawa ba tayo? Binayaran ba natin para tayo ay makatanggap ng buhay na walang hanggan, ng salvation? Di po ba wala? Sa pananampalataya lamang natin, di po ba? So makikita natin dito na kapag once ikaw ay tumanggap ng regalo, at kung naranasan mo talaga ang tunay na pagbabago, yung pagmamahal ng ating Panginoong Hesus, hindi mo ito sasarilinin, hindi mo ito kikimkimin sa sarili mo lamang. Kasi gusto mo rin itong maranasan ng ibang tao, ang mga kapamilya mo, kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, di po ba? So makikita natin dito na yung regalo ng ating Panginoon Hesus na eternal life, yung salvation na pinagkaloob niya sa atin, pwede natin itong ibahagi din sa mga taong nawawala ng landas. Di po ba di ba ang Panginoon ay pumunta siya dito to save the lost, di po ba? Pero ang kalaban ay pumunta dito para ay to kill, to destroy, di po ba? Yun ang purpose ng magnakaw, steal niya yung kapayapaan, kung ano yung ano sa atin. Pero ang Panginoon ay pumunta dito para tayo ay bigyan ng buhay na ganap at kaaya-aya. Di po ba? Para tayo ay ma-save sa ating mga kasalanan. Kasi that is the redemptive plan of our God. Di po ba? So ginamit niya ang ating through Jesus Christ. Di ba? Siya ay nagkatawang tao. Siya ay namatay at napako sa krus, pero muling nabuhay upang sa ganun ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero yung regalo na yun ay hindi natin matatanggap, hindi natin maaangkin kung hindi natin ito tatanggapin. Di po ba? Halimbawa, may binigay ka kay Kuya Glenford, may binigay kang regalo. Kung hindi niya tinanggap, useless, di po ba? So yun is, free na yun, di po ba? Pero kung minsan, tinatanggihan pa natin. Pero when it comes to salvation, makikita natin dito na ito ay libre. Wala kang ginawa. Di ba napaka-gracious ng ating Panginoon yung pagmamahal niya sa atin, na pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So makikita natin dito, it's all about the spiritual discipline. Doon sa GLC makikita natin dito. Dito ko po kinuha yung natin dito, di ba may GLC 1, may GLC 2, di po ba? So nasa spiritual discipline po tayo. So makikita natin dito, how can be an effective witness for Christ? Kasi witness yung pinag-uusapan dito. Paano nga ba tayo magiging witness sa ating Panginoong Hesus? Di po ba? So yung witness ay, sinabi nga kanina, sasabihin mo lamang yung katotohanan, kung ano yung naranasan mo, kung ano yung nakita mo. So meron tayong tatlong pag-uusapan ngayon. Ang una po ay through your life. So makikita natin dito sa pamamagitan ng ating buhay na binago ng ating Panginoong Hesus. Di po ba nung tayo ay tumanggap sa atin, di ba, lahat naman tayo, iba yung nabanggit ni Pastor kanina, lahat tayo ay nagkasala, walang matuwid ni isa man. Yun yung nabanggit ni Pastor kanina doon sa Romans 3. Di po ba? So makikita natin dito na tayo ay makasalanan. Pero doon sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Hesus, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, nakita natin dito yung pagbabago. Yung pagbabago is not an overnight
na pagbabago, di po ba? Yun yung palaging nababanggit. Hindi biglaan, yung transformation agad yung mangyayari sa ating buhay. So through our life, makikita natin dito, di ba doon sa Matthew 5:16, prior to that, yung the light of and the salt of the earth, the word, di po ba? Yung makikita natin, you are the light and the salt, di po ba? Sabi dito, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So alam na natin ito, di po ba? No, once na tayo mananampalataya, di ba nasa process pa rin tayo ng pagbabago, di po ba? Meron yung mga bagay pa na mga ugali natin na hindi pa natin totally na natatanggal. But by the grace of God, patuloy tayong binabago ng ating Panginoong Jesus. So yung life natin dito, makikita natin dito, magagamit natin. So, yung pagiging witness natin, magagamit natin ang ating buhay na patuloy na binabago ng ating Panginoon. Di po ba? Kung noon ay gumagawa ka ng kasalanan, o kung ano yung mga kasalabisyo mo noon, but when the day that you receive Jesus Christ, andun na yung conviction mo para sa ganun yung kasalanan is, meron na kasi yung Holy Spirit na nag-convict sa atin na kapag once na meron kang ginawa na kasalanan, you are immediately to confess, magrepent agad sa ating Panginoon. Unlike noon, nung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon, pag kagawa tayo ng kasalanan, wala lang, di ba? Lalo na yung talagang makasalanan, di ba? Yung gumagawa ng sanay na sa paggawa ng kasalanan, wala lang sa kanila yon. Pero the moment na tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesus, andun na yung Holy Spirit na siyang nagko-convict sa atin upang sa ganon, maliit man yan o malaki, hihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. And through our life, yung testimony natin, yung buhay natin, doon nila makikita, ay, totoo nga, nagbago na si ganito. Di ba? Ay, totoo nga, dati ganyan yung taong yan, di ba? So makikita natin dito na ang Panginoon, ang siyang nagbabago sa ating buhay, transform niya tayo sa pamamagitan ng ano? Di ba yung ginagawa natin? Pag-attend sa worship, pag-attend sa Bible study, prayer, yung ano natin, yung yung pananalangin, fellowshipping, di po ba lahat yan, it's a vital process para sa ganun makatulong para tayo ay mamuhay ng matuwid at tayo ay mag-grow sa ating Panginoon, makilala pa natin ito ng lubusan. Kasi kung wala yung salita ng Panginoon, anong magiging guide natin? Ano yung magiging guidelines natin kung wala yung salita ng ating Panginoon? Wala, di ba? Kung saan-saan lang tayo kukuha ng mga panuntunan sa ating buhay. So, ang Biblia, ang panuntunan sa ating buhay. Yun. Anong sabi nga doon sa Joshua 1:8? Do not let this book of law depart from your mouth. Sabi dito, dili-diliin mo ito araw at gabi. Yun, yung sabi niya, dili-diliin mo. So, napakaano yung kanya, meditate, sabi niya, meditate it day and night. Yung salita ng ating Panginoon. Kung ay ba ang minimeditate mo, paano ka mag-grow sa ating Panginoon? Di po ba? So, it's very specific. Nang i-meditate natin ay salita ng Panginoon. Kasi iyon ang makakatulong sa atin upang tayo ay lalo pang lumago sa ating pananampalataya at para tayo ay ma-equip to share the word of God, yung gospel, di ba yun yung ng BNE, yung natin na lahat ng mga believers, Christians to equip para sa ganun ma-share natin yung gospel sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. So let your light shine. So kung minsan aminin man natin sa hindi, meron yung talagang ilaw na umaandap-andap. Paano? Bakit umaandap-andap? Yung parang namamatay na, di ba? So makikita natin dito kasi wala yung tawag dito yung connection sa ating Panginoon. Kumbaga lumalayo tayo. So anong gagawin natin kapag ang ilaw ay tawag dito yung umaandap-andap na, di ba? Kapag sa probinsya nung wala pang mga kuryente, di ba lalagyan mo ulit ng gas, di ba? Para sa ganon yung niya is magningning ulit, di po ba?
magningas ulit. Tapos tatanggalin mo yung parang tutong doon, ay yung parang doon sa tuktok niya, di po ba? Doon sa probinsya during that time nung wala pang mga di po ba? So makikita natin dito nalilinisin mo ganon. So the same thing sa atin din na mga mananampalataya, na kapag alam na natin, nararamdaman na natin na lumalayo tayo sa Diyos, yung ilaw natin is parang, tawag dito, namamatay na, umaandap-andap na parang Christmas light. Ano yung gagawin natin? We should connect to the source, to the power. Di po ba sa kuryente? Di ba we need to connect to Jesus. Kailangan nating kumonekta ulit sa ating Panginoong Hesus. Bumalik ulit tayo sa Kanya. Kasi sa Kanya lamang tayo huhugot ng lakas. Sa Kanya lamang tayo huhugot ng kalakasan. At kung paano para tayo ay makapagpatuloy sa ating buhay pananampalataya. We know that this word is marami ng distraction. Ang kalaban, yung paulit-ulit natin sinasabi na ang kalaban ay triple ng kumikilos sa generation. Ngayong itong na to, di po ba? This era, yung age na ganito. So makikita natin dito na kung wala ang salita ng Panginoon, kung hindi tayo we are not founded in the word of God, we are not rooted in Christ, madali tayong masway. Di po ba? Madali tayong matumba, madali tayong, tawag dito, manghinawa, yung ma-discourage tayo. Di po ba? So makikita natin dito na ang salita ng Panginoon ang siyang nagpapalakas sa atin at nagpapatatag at tumutulong sa atin upang tayo ay makalakad ulit ng diretso sa ating Panginoong Hesus. We know that yung journey natin sa ating Panginoon ay hindi madali. Alam natin yan. Hindi madali. Maraming mga distractions ang kaaway. Di po ba yung pipigilan kanyang pumunta sa Friday para makapagsimba? Marami siyang gagawin na distractions, di po ba? Marami siyang gagawin para hindi ka makapag-devotion. Ay, meron pala akong labahin, meron pala akong ganito, di ba? Hanggang sa nakalimutan na natin ang ating personal na time with Jesus. So, let your light shine before men para makita ng mga tao, di po ba? Para makita, kahit hindi ka palang nagsasalita, nakikita na sa buhay mo kung paano kumikilos ang ating Panginoong Hesus. In our work, sa ating pamilya, di po ba? Makikita natin minsan na ang family natin is isa sila sa number 1 na nagpe-persecute sa atin. Because, di ba, nung una, sino ba ang unang mananampalataya dito na lahat naman tayo nang galing dun sa luma nating pananampalataya? Sino ba ang hindi nakaranas ng persecution sa atin nung tayo'y nag-iba na, nung na tayo sa ating Panginoong Hesus? Lahat tayo nakaranas, di po ba, na kinukutya tayo. Ay, ang ganyan, bakit dumadalo siya? Di ba, usually kasi sa probinsya, yung alive, mga born again, ganyan yung mga nila. Kasi during that time, kapag nagkakantahan yung mga hymnals pa kasi, di ba, mga hymnals, sa amin na kasi naabutan namin yon during our age. Sa mga hymnals, yung mga napaghahalata, pastor. Yung mga hymnals. So kung praise and worship noon, di po ba? Mga hymnals, ang mga pinapakanta, yung mga hymns, di ba? So makikita natin dito na ang ating Panginoong Hesus, tunay nga na kapag once na tayo mananampalataya at nakakilala sa ating Panginoon, ipakita natin. Anong sabi doon? Kristiyano ka dapat? Kristiyano ka dapat? Halata. Kristiyano ka dapat halata. So halata po ba sa atin? Sa trabaho, kung minsan hindi na, kasi nakikiano na tayo kung minsan. So makikita natin dito na kahit hindi tayo magsalita kung minsan, pag once na nakita nila ang buhay na natin na binabago ng ating Panginoong Hesus, ay ano kayang nangyari kay ganito, di ba? So they will be amazed, maku-curious sila, anong nangyayari sa kanya? Di ba hindi na siya ganun noon pala sagot, hindi na siya palaaway, hindi na siya troublemaker, ganyan, di ba? Yung lahat na lang, niya, pag mayroong konting papatulan niya, parang ganun, di po ba? Pero nung nakakilala na tayo sa ating Panginoon, unti-unti tayong binabago ng ating Panginoong Hesus. So gamitin natin ang ating buhay upang sa ganun ay mapapurihan ng ating Panginoong Hesus. Sabi dito, to glorify your Father in heaven, hindi yung sa atin ang credit, kundi ang credit is sa ating Panginoong Hesus lamang. Kasi hindi mo mababago ang tao sa pamamagitan mo lamang sa mga nanliligaw.
Yes, for the meantime, 'di ba, mababago mo kasi nanunuyo pa siya. Pero paano pag once na sila na, 'di ba? Meron yung time na gano'n, 'di ba, na ipapakita niya muna kung gaano siya kabait, yung napaka-caring niya, aalalayan ka niya, pero kapag mag-asawa na, anong nagagawin? Iiwanan na. Hindi iiwanan as in, hindi na siya ipagbubukas ng sasakyan, 'di ba? O sinong nakaranas, Ate Aisa? Pinagbubukas ka pa rin ni Kuya Mar, ay ni Kuya Francis? Nauna. Driver. Amen. So parang ganun, di po ba? Nung kapag once na ano pa sige, nanunuyo pa, ipapakita pa. Di ba? Pero kapag once na tayo ay na-transform na ng ating Panginoon, unti-unti tayong binabago ng ating Panginoon, makikita natin dito yung patuloy na pagbabago ng Panginoon sa ating buhay at mapapupurihan ng ating Panginoong Diyos lamang. Siya lamang ang maitataas sa ating buhay. May timer po ba? Hindi ko makita. Yun. Naka 31 minutes na ako. Ang bilis na. So, pangalawa po is through your story. Di po ba? So, makikita natin dito, ano po yung dito yung Samaritan. Di po, through your story. Di ba yung sa Samaritan woman, sa John 4:39? Ayan. Sabi dito, and many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman who testified. He told me all that I ever did. So when the Samaritans have come to him, they urged him to stay with them, and he stayed there 2 days. And many more believed because of his own word. Then they said to the woman, now we believe not because of what you said, for we ourselves have heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Ano yung istorya dito ng Samaritan woman? Di ba siya yung isang babae na siya ay pumunta dun sa well. Tingnan natin. May asawa siya, di ba? Pero hindi niya asawa, sabi doon. Tingnan natin doon sa John 4. Di po ba? Nung time na yon, siya ay pupunta doon sa well para siya ay magsalok, di po ba? Tignan natin doon sa verse 4. John chapter 4 verse 4. Now he had go to Samaria, so he came to town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob and given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6th hour. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, will you give me a drink? Sabi dito. His disciples have gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, you are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? Because during that time, Jews did not associate with the Samaritans. Jesus answered her, if you know the gift of God and who it is that asked you for a drink, you would have asked him and he would have given you a living water. Ang sabi ng babae, sir, you have nothing to draw with and the well is deep. Sabi, malalim. Sabi niya, are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds? Jesus answered in verse 13, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I will give him, he will become in him a spring of, everyone who drinks the water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Anong sagot ng babae? Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Di ba tanghaling tapat, di ba? Tapos pumupunta, nag-iigib doon yung babae. Ang sabi niya, bigyan mo ako ng ganitong tubig para hindi na ako mauhaw ulit at hindi na ako ulit pabalik-balik na magsalok. We know that yung well talagang malalim, yung balon mahirap talaga, di po ba? Yung during that time yung mga balon, di po ba? So mahirap po talaga. Sasabi malalim. So sabi dito, yun nga ang sabi,
Ang sabi ng ating Panginoon, go, call your husband and come back. Anong sagot ng babae? I have no husband. She replied. Jesus said to her, you are right. Tama ka. Sabi na, when you say you have no husband, the fact is, you have had 5 husbands. And the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. I can see, sabi dito, I can see that you are a prophet, sabi dito. Our fathers worship in this mountain, but you, Jews, claim that the place where you must worship in Jerusalem. Jesus declared, believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. So anong nangyari? Doon nung ang ating Panginoon sa the conversation between Jesus and the Samaritan woman, anong ginawa ng Samaritan woman? Pumunta siya, nabag-jump in tayo doon sa John chapter 4 verse 39. Yun nga. Yung nung sinabi dito, pumunta ang Samaritan woman at pinagkalat niya, sinabi niya, he told me everything I did. Paano niya nalaman kung ano yung mga ginawa ko? Sabi dito, so, they urged him to stay with them and stayed for 2 days. Pero anong sabi ng mga tao doon? And because of his words, many more became believers. Sabi doon, they said to the woman, we no longer believe just because of what you said. Now we have heard ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world. Di po ba? So napakagaling ng ating Panginoong Yesus, di po ba, na makikita natin dito. Alam niya kung ano yung kalagayan natin. Alam niya kung ano yung istorya ng buhay natin. And God is offering His hand para tayo ay kanyang iahon doon sa sitwasyon kung saan man tayo ngayon. Yung anong sitwasyon man tayo hinaharap ngayon. Di po ba? If we are willing, kapag tinanggap natin yung invitation ng ating Panginoong Yesus, God will eventually help us para maiahon tayo doon sa sitwasyon na ating kinakaharap, sa kasalanan na ating ginagawa. Ang tunay nga ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad at tutulungan niya tayo upang tayo ay makapagbagong buhay, lumakad ng matuwid sa Kanya. So through the story, makikita natin dito na pinagsabi niya kung anong nangyari. Nakita ko, ganito, may isang nakipag-ausap sa akin, and this is the prophet, sabi na, truly, this man is the Savior of the world. Isang witness pa yung nabanggit nung yung Bible study, Pastor, di po ba? Yung witness, isang witness doon. So, ang witness is walang tinatangi kung ano man yung kalalagyan mo, yung kung anong estado ng buhay mo, di po ba? So makikita natin dito, pero kapag once na ikaw ay mananampalatay, you should be the witness. Ikaw dapat ang witness para ipangaral mo, ipakilala mo ang ating Panginoon Hesus sa mga taong nawawalan ng landas, sa mga taong nawawala, yung mga lost, di po ba? Yun yung purpose ng ating Panginoon. Now, kung hindi natin gagampanan yung ating tungkulin, anong mangyayari? Wala, mag-stop. Di po ba? Sarili lang natin ang nasave. Gusto mong, yung pamilya mo, hindi mo rin ma-save. Kasi nga, kinimkim mo. Naging makasarili ka, which is napakasakit na word talaga. Nagiging selfish tayo kung minsan. Pero ang turo ng ating Panginoon, nung wala na ang mga disipulo, nagsalin-salin lahi, ngayon tayo naman yung gagawa ng pinag-uutos ng ating Panginoon. So number 1 is through your life. Number 2 is through your story. Pangatlo, malapit na po tayo. Nakakasunod po ba? Or mabilis po ba? Amen. Praise God. And through the gospel. Makikita natin dito yung buhay ni Saul, di po ba? Sa Romans 1:16, sabi dito, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Sino si Saul? Si Paul. Siya si Saul noon, di po ba? During that time. Si Saul pala, siya pala yung nag-approve ng death ni Stephen doon sa Acts. Di po ba? Siya pala yun. Yung nag-approve na nung i-stone si Stephen, di po ba, nung batuhin siya? Siya yung nag-approve pala, si Saul pala. At makikita natin dito that Saul is the man of Tarsus, di po ba? So pinag-uusig niya ang mga
Kristiyano noon. Makikita natin dito na pinapatay niya, pumupunta doon siya sa synagogue, para sa ganun is, huliin niya kung ano yung mga taong sumasamba noon sa ating Panginoon. But God Saul encountered Jesus. Ang ating Panginoong Jesus. Di po ba? Na-encounter niya ang ating Panginoong Jesus. So makikita mo, persecutor ka, maraming kang kasalanan, pinag-uusig mo yung mga mananampalataya, but then, pinili pa rin siya ng ating Panginoong Jesus to proclaim the gospel. Makikita natin dito. So during that time, on the road of Damascus, makikita natin dito na ang Panginoon is ang Panginoon Jesus na ininan niya si Saul. The encounter of Saul and Jesus Christ. So makikita natin dito na sabi, Saul, Saul, sabi niya, di pa ba? Makikita natin ito doon sa chapter 9. Tignan natin. Ito, sa chapter 9, verse 3. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you have persecuted me? Ang sagot ni Saul, who are you, Lord? Yun yung sagot ni Saul. I am Jesus, whom you are persecuting, he replied. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. The men traveling with Saul stood there speechless, and they heard the sound, but did not see anyone. So nakita natin dito na nabulag si Saul. Di po ba? At inakay siya ng kanyang mga kasama. And then, Jesus, yung ng ating Panginoon, there is si Ananias, di ba, na sa kanya, pumunta ka sa ganito at mo siya kasi kinausap ko siya. Siya yung, ang sabi dito, in a vision, tignan po natin sa verse 12. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. Verse 13, sabi dito, Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your saints in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. But the Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and the kings and before the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Then pumunta nga si Ananias at pinagaling niya si Saul. And then it was converted at naging ang pangalan niya ay si Paul. So si Paul, makikita natin dito kung ano yung mga ginawa niya, yung pagpipreach niya, yung pagtuturo niya, yung mga salita nung humarap pa siya kay King Agrippa, di ba? Meron yung sagot doon na, niya to, baka kasi mapaniwala pa niya ako, makonvert pa niya ako. Yun sabi ni King Agrippa, but kasi yung convince niya, yung niya na talaga yung karanasan niya, kung ano yung ginagawa niya para sa ating Panginoon na i-preach niya ang salita ng Panginoon, the salvation. At ang sabi dito, baka mapaniwala pa niya ako, mapaano pa ako. Sabi ni King Agrippa. So makikita natin dito that we should not be ashamed in proclaiming the gospel, di po ba? But sometimes, ano yung kulang sa atin? Bakit tayo hindi makapag-share? Because we are not equipped. We are not equipped, di po ba? Di ba? Parang gano'n rin tayo kung minsan na, parang si Moses ba yon na nag-stutter ako, hindi ako marunong magsalita. But if you are a witness, you will share the goodness of God. I-testify mo yung sinasabi nga na life testimony, di po ba? Yung karanasan mo, kung ano yung naranasan mo nung tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus. That's the start that you can share and you can be a witness para ma-share mo yung salvation din na naranasan mo sa ating Panginoong Yesus. So we should not be ashamed. We should not be ashamed in proclaiming the gospel. Bagkos, anong gagawin natin? Sipagan pa natin, pero kung minsan, Lord, patawad po, napapabayaan ang sa evangelism ministry, di po ba may po tayo? Pero hindi man tayo pero may kanya-kanya tayong mga ministry sa trabaho na lang. That is our mission, yung workplace natin. Di po ba? Sa mga kaibigan natin. And sabi nga na huwag tayong manghinawa, yung palaging sinasabi ni Pastora na huwag tayong manghinawang mag-follow up
Di po ba sa mga kapatid natin na matagal nang dumadalo, sa mga kapatid na alam nating matagal na pero medyo naglaylo. So i-ano natin, i-reach out natin sila, di po ba? To our life, through our story and through the gospel. Yun po yung ano po yung gospel talaga. Kasi yung salita ng ating Panginoon na pero meron yung ating basis para sa ganun is makikita natin, we present the Bible, yung salita ng Diyos na ito yung nagpapatunay. Pinaniniwalaan natin na ang Biblia ay totoo at buhay na salita ng ating Panginoong Hesus. So makikita natin dito that if we proclaim the gospel, kasunod na rin yon yung ano ng ating buhay. Kasi walang saysay yung pagsasalita natin kung hindi man nakikita sa ating buhay. Kahit salita tayo ng salita, kahit alam natin ang lahat ng Biblia from cover to cover, kahit memorize natin ang lahat ng verse, di po ba? Napakasakit po sa atin, di po ba? Oo nga, alam natin lahat ang salita ng Panginoon. Kung meron babilis tayong sumagot when it comes sa mga Bible quiz, ganyan. Pero pero when it comes sa paano na yung buhay natin? Di po ba? Your life is a living testimony. Di ba yung sinasabi ni Pastor na the walking Bible? Di ba konting pagkakamali lang natin, ay si ganito, di ba Kristiyano yan? Napupulaan tayo, di po ba? Pero hindi nila alam na, oo, namin natin na tao lang tayo. Pero kung minsan kasi, tinitingnan tayo ng mga tagalabas. Pag alam nilang nagsisimba tayo, di ba mananampalataya yan? Di ba born again yan? Di ba uma-attend yan ng BS? Di ba linggo-linggo yan? Every Friday yan? Andyan, present siya lagi. Pero bakit ganyan ang asal niya? Di po ba? Masakit po, di po ba? We are not exempted po talaga. It's just only a reminder for us that we should do the responsibility na tingnan din natin, let us evaluate ourselves. Kung nagiging pagpapala na ba tayo sa ating katrabaho, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, hindi po ba? So, we need to share the goodness of God. I-testify natin yung kabutihan, yung simpleng pagte-testify na nga dito, it's an encouragement sa mga taong nangihina, di po ba? Same pala kami ng sitwasyon. Then, makikita natin na, totoo nga na kumilos ang Diyos sa buhay niya. So, yun nga yung palaging sinasabi that we should not ashamed to testify the goodness of God sa ating buhay. Kasi through the testimony, makakatulong tayo or may mga hindi natin alam na meron yung mga ganong sitwasyon na kinakaharap nila. Oo nga pala, no? Andyan pala ang Diyos. Andyan ang ating Panginoon Jesus na laging nakaantabay sa atin, na kailanman ang nagsabi na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So, yung ganun yung ating gagawin para sa tayo ay ano ba yung sa Tagalog ng witness? Hindi. Saksi. Si Michael. Di po ba maging saksi tayo para tayo ay makapag-akay pa, di ba? Maging witness tayo. Testigo. But sabi dito, the true witnesses of Jesus Christ, not a false witnesses. So be careful. So yung mga katotohanan lamang ang ating sasabihin. So we should, yun nga, kaya kung minsan hindi tayo makapag-witness kasi nga we are not yet fully equipped. Yun yung kakulangan din natin. Alam natin na ang Panginoon tutulong sa atin when it comes to witnessing. Pero meron din yung mga dapat susundinan natin, di po ba? Kung paano mo i-approach, yung tao, kasi merong kanya-kanyang case-to-case basis yan kung paano mo i-approach yung tao. Kasi noon nung nandun pa kami sa Manila, kapag meron kaming door-to-door, yung tawag doon, yung evangelize, soul winning, doon sa alam mo yung kapalang nagtatago sila, parang ganun, di po ba? So, alam natin na talaga naman kasi they are busy, yan yung mga nila. Pero kapag once na mo naman na sila, kung paano ka ngayon papasok, how you will introduce yung ating Panginoong Jesus, di po ba? Yung pagpasok mo, kung paano mo uumpisahan, napaka-importante yun. Kaya ang kailangan is talagang yung prayer natin, di ba? We are filled with the Holy Spirit. Di bang sabi doon? But when you receive the Holy Spirit, you will be with my witnesses in Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Anong sabi dito? Malapit na po tayong matapos. Sa Matthew 9:37 to 38. Anong sabi diyan? The harvest
'di ba? 'Di ba yung parang sa anihan, yung sa ano, sa palay, 'di ba kapag ano na, yung palay is kapag yumuko na, 'di ba? Yung talagang hinog na, kailangan ng anihin, 'di ba? Makikita natin dito naglalaglagan na, 'di ba? Yung gano'n sa probinsya, sa bukid, 'di ba? Kailangan anihin na. Pero ano yung kulang? Mga manggagawa, 'di po ba? Napakasakit, hindi lahat tayo ay perpekto, pero it's a reminder for us para sa ganun is tulong-tulong tayo, sama-sama tayo, na upang sa ganun kung ano man yung anihin, sabi doon is tulong-tulong tayo, that we are the workers of God. Makikita natin dito na ah, ang ating mundong kinagagalawan ngayon is talagang pasama ng pasama. Aminin man na, alam natin yan. That's the reality right now na ang mundo ay pasama ng pasama. So, kailangan natin ang mag-triple din tayo, triple time din tayo. Kung nagti-triple time ang kalaban, ganun din tayo, di ba? Dagdagan din natin yung ano natin. So, napakabuti ng ating Panginoon. Ay, isa pa pala yung ano ni Jonah, di ba? Nung inutusan siya ng Panginoon na pumunta ka sa Ninive, 'di ba? Ayaw niya kasi ay 'di ba makasalanan sila, di-deserve parang ganyan, 'di ba? Ayaw niya. Pero nang nangyari, binaron pa rin siya ng ating Panginoon. And during that time nung sinabi na ni Jonah na mag-asisi kayo sa iyong mga kasalanan, 'di ba na save, 'di ba? Ang ano doon isisirain nung nag na sila, humingi sila ng kapatawaran, and eventually the grace of God is na save yung lugar na yon. So purihin po ang ating Panginoon. Sabi dito, as the conclusion, as believers and followers of Jesus Christ, are we ready to do the Great Commission? Do we want our family, friends, relatives, co-workers to save from eternal punishment and have eternal life? Then, it's time for us to do our part, to fulfill God's redemptive plan, which is to save the lost. Ano yung gagawin natin? To share the gospel. Ipagkalat natin, sabihin natin yung kaligtasan na naranasan natin, yung karanasan, yung buhay na walang hanggan na tinanggap natin sa ating Panginoong Hesus. Kasi alam natin na ang Diyos ang siyang kikilos. Tunay nga na hindi natin mababago ang tao. We don't have the power and we don't have the authority to change the people. Only God can change. Siya lang yung makakapag-transform. Kahit sino pa man, di ba? Babaguhin tayo ng Panginoon if we have the willing heart at tanggapin natin ang kanyang salita. The key is we should not refuse to the word of God. Kasi pag nirefuse mo ang salita ng Panginoon, wala. Kasi yan ang unang ano sa puso mo, mag-penetrate ang salita ng Panginoon sa buhay natin so that we can be a true witnesses sa believers of Christ. Di po ba? So yun po yung mga dapat nating gawin. And I hope this message is isang paalala. Alam na natin ito reminder ito. Reminder na lang ito sa atin kasi itong Great Commission na to, hindi to trabaho ng mga pastor lamang. Once you are believer and accepted Jesus Christ, sabi ko kanina, lahat tayo, we are mandated to share the Word of God. Amen po? Ang title po ng ating preaching ngayon is Reaching Out. Wag ho tayong manghinawa na i-reach out. Reach out, ano yung nangyari dyan? Di ba yung kamay nalulunod na siya? Nalulunod na siya sa kasalanan, di ba? Maano na siya, pero andyan ang kamay ng Panginoon. Di ba ni-reach out tayo ng Panginoong Jesus nung tayo ay di ba? And now it's time for us to reach out naman sa mga taong nawawala, nangangailangan ng tulong upang sa ganun is maranasan din nila yung buhay na walang hanggan, yung pagpapala, yung kapayapaan. Hindi man natin sabihin na financially, but susunod na yun. But the thing is, yung andyan yung kapayapaan sa puso mo, yung alam mong ang Panginoong Jesus ang kasama mo, anuman ang sitwasyon na kinakaharap mo ngayon. Ang Diyos ang siyang sasama at tutulong sa bawat isa sa atin. Amen po. To God be the glory po. Manalangin po tayo. Amen. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa pagpapaalala muli sa amin, Panginoon. Lord, patawad po kung kami man po ay naiiwanan na po itong gawain ito, Panginoon, kung ano yung ministry na to, Panginoon. Lord, patawad kung minsan, Lord God, we are focused on ourselves. We are busy, Panginoon, sa mga
kailangan namin, Lord God, sa aming buhay, sa aming pamilya, Lord God. And we tend, Lord God, to neglect this, Lord God, na mag-witness kami, Lord God, sa mga taong nangangailangan din, Lord God, ng kaligtasan. Kung paano mo kami noon, Lord God, ni-reach out, tulungan mo kami, Lord God, upang sa ganun we are well equipped, Panginoon, upang sa ganun ma-reach out din po namin yung mga anak, Lord, yung mga tao, Lord God, nangangailangan, Lord God, ng kaligtasan. Dahil hindi po namin sasarilinin, Panginoon, yung pag-ibig mo, yung pagmamahal mo, yung nararanasan namin, Lord God, na kagalakan sa aming puso kahit dumanas man kami, we are under, Lord God, the trials, Panginoon. Lord, thank you so much kasi alam namin na kasama ka namin, Lord God. And Lord, tulungan mo kami, Lord God, na ma-share din po namin ito sa mga tao, Lord God, na nangihina, sa mga taong nangangailangan ng tulong mo, Lord God, sa mga nawawala, Lord God, ng landas. Tulungan mo kami, gamitin mo ang aming buhay. Ihanda mo ang aming buhay, Lord God, ang aming mga puso, Lord God, upang sa ganon, when we are about to speak, Lord God, your goodness, to testify, Lord God, yung pagmamahal mo sa amin, they have the receptive heart, Panginoon, upang sa ganon, tanggapin ka, Panginoon, bilang kanilang Panginoon din at tagapagligtas. Lord, maraming salamat po sa bawat isa sa amin, Lord God, at kung sa part ng aming family, Lord God, na hindi pa nakakatanggap, hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God. Lord, tulungan mong bawat isa, Lord God, upang sa ganun gamitin mo ang aming buhay. Kung hindi man kami, Lord God, send, Lord God, yung mga taong gagamitin mo, Lord God, upang sa ganun, Panginoon, ay makilala ka rin nila, Panginoon, at maranasan nila yung buhay na walang hanggan na aming kinakamtan sa oras na to, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God. Ikaw lamang ang may taas sa buhay namin, Lord God. Ikaw lamang ang mapapurihan sa oras na to, Lord God. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, pinasasalamatan ka namin, Lord God. Dahil ikaw ang Diyos na karapat-dapat, Panginoon. Maraming salamat. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.